Hello guys, welcome back to my channel kung saan pinag-uusapan natin ang tunay na Pilipino. What? Mali na naman. Hello guys, welcome back to my channel kung saan pinag-uusapan natin ang tunay na buhay ng mga Pilipinos abroad, especially here in the US. So hello guys, welcome back. So it's been a while na gumawa tayo ng content ng sit down vlog. So I thought of making another content tonight kasi gabi na dito sa Florida. Kasi guys, na-standby na naman po tayo for tonight's video. So kagabi ako na-put ako sa standby 2 nights in a row na. So kahapon, kagabi at saka ngayon. So ito yung pinakapangit sa pagiging standby kasi you have to be awake the whole night. Parang ganun din para ka rin nag-duty kasi anytime pwede kang tawagan. So ang worst na experience ko na standby ako last time, tinawagan ako like around 3 a.m. Na alam mo yun. And it just so happened na na parang nagbanyo lang ako nun, and timing naman pagtayo ko nun. Ayun, biglang tumawag sa akin yung A&M ko. So yun, wala akong choice. Tsaka hindi rin naman ako pwede mag-pretend ng tulog kasi nga baka maka-receive ako ng written memo or yun nga, memo from our nurse manager. So ayoko din naman magkaroon ng conflict or bad record sa kanila. So guys, for today's content, naisip ko yung, alam nyo ba guys yung tinatawag na pre-shift anxiety? Alam ko hindi na to bago sa lahat. And honestly, hindi lang naman mga nurses, even other professionals are experiencing this pre-shift anxiety na tinatawag, di ba? So if you like going through this pre-shift anxiety, like if you've ever felt nervous, uneasy feeling before clocking in or going to your work, well guys, you're not alone. Pag-usapan natin yan guys. Tara. So, yun nga guys, ano ba yung pre-shift anxiety? Pre-shift anxiety. So, sinasabi nila pre-shift anxiety is that mix of nervousness, worry, and even mild panic you feel before starting a shift. It can show up as a racing heart, upset stomach, or thoughts like, what if something goes wrong? So, yun. Let's normalize it guys. Basically, yung stress na yan, or ito yung pre-shift anxiety na nararamdaman natin, especially for nurses, it's basically our body's stress response that's kicking in, parang ganun. Like, it doesn't mean that you are weak. It only means that you care. You care about your job, what's gonna happen, parang ganun. So, ano ba yung mga common triggers ng pre-shift anxiety na yan? Anxiety. So, yun. Number 1, yung nag-overthink ka. Yung parang inisip mo yung heavy patient load, short staffing, and then meron din dyan yung fear of making mistake, especially kung bago ka sa US. Sobrang normal yun. Kasi sobrang iba yung setup sa US kumpara dun sa Pilipinas or kung saan man tayo galing. Diba? And then, hindi mo rin alam, minsan, another trigger din yan, kasi minsan hindi mo alam, baka ma-float ka sa ibang unit. So, hindi mo alam kung anong patient niya maibibigay sa'yo, di ba? Yun din. So, syempre, another thing, tayo naman, hindi naman tayo laging okay pag pumupunta sa work. May mga personal baggages din tayo na dinadala. So, nakaka-contribute din yan sa anxiety na nararamdaman natin before tayo pumasok or before mag-start yung shift natin. And syempre, another thing din na naisip ko na pwede maging trigger is yung mga yung mga makakasama mo. Kasi kung hindi ka okay sa mga kasama mo or meron kang parang hindi mo kapalagayan ng loob, kumbaga kahit paano nakaka-contribute din yun eh. Kasi kumbaga na-affect yung work mo, yung performance mo sa unit kung may tao ka na hindi mo kasundo or medyo parang hindi mo lang ka-vibe, parang ganun. So, yun. So, basically, how it shows yung pre-shift anxiety na yan. So, physically, guys, usually, some of us, like, they have this sweaty palms, headache. So, yun, trouble sleeping, especially for night shift ka. Na ito rin yung experience ko talaga na
nung lalo na nung mga bago pa ako, mga first 3 months ko, nag-start ako. Grabe, sobrang, hindi ako guys nakakatulog talaga. Kumbaga, magigising na ako ng 12 noon. And after that, wala na. As in, the whole afternoon, gising na ako. Wide awake talaga. And then, aantukin ka na lang biglang mga 5:30. Papaano yun mag-prepare ka na, di ba? Ng mga 6 o'clock, kailangan mo na mag-prepare kasi 6:45, kailangan ko na pumunta sa hospital, kailangan ko na mag-clock in. So, basically, sobrang ngarag talaga that time, yung talagang kahit na sabing nakatulog ka, pero dahil nga yung isip mo gumagana, tumatakbo, hindi nakakapagpahinga, hindi nakakapag-relax. So, ang ending, parang ano pa rin, parang exhausted ka pa rin, hindi mo maintindihan, parang ganun. So, yun. Ano pa ba? Mentally, yun nga, kasi sabi ko lang kanina, parang there's a racing thoughts na parang nag-overthink ka sa mga scenarios na pwedeng mangyari. Yung what if, yung mga what if ba, ganyan-ganyan. So, yun. And emotionally, pwede kang maging irritable, alam mo yun, na parang andali mong mabanas kasi nga sobrang preoccupied ka na mga kung ano-anong bagay. So, yun. So, tip is like, siguro ang mga titip ko lang is we have to be aware of these signs in the first step to help us manage those yung mga sabihin nating symptoms ba or mga may manifestations na experience natin. So we have to acknowledge and we have to be aware. So yun. Ako mai-share ko lang guys nung yun nga nasabi ko kanina na parang sobrang anlala talaga ng pre-shift anxiety na yun. Up until na naman guys, meron pa rin ako mga ganong moments talaga na sobrang, kasi nga ang tagal ko talaga nawala sa bedside, diba? Like, alam ba, more than a decade, diba? So talagang hindi mo na alam kung yung mga practice before are no longer being practiced up to this date, diba? Parang ganun. So, parang hirap talaga siya. Sobrang mahirap. Tapos, syempre, isa pa rin sa mga pinaproblema ko talaga. Sobrang vocal naman ako. Yung communication talaga. Sobrang nakaka-stress talaga siya. So, yun. Ano ba yung mga ginawa ko noon para ma-overcome ko somehow yung pre-shift anxiety na yan? Siguro talaga guys, pero ano guys hindi siya madali kasi kumbaga it's a process talaga na kailangan mo pag-aralan. Hindi siya overnight na pwede mo ma-overcome. Step by step talaga siya. One parang one step at a time talaga siya. One day at a time, parang ganun. So yun. Mga ginawa ko noon siguro para maiwasan yung pre-shift anxiety na yan. Kailangan prepared ka physically. Yun nga, kailangan mo matulog talaga. Kung kailangan mo ng mga makatulong sa'yo para makapag-relax ka, pwede mong gawin yun. Like, siguro, ang ginawa ko nung time na yun, parang nag-take din ako ng mga sleeping pills for a time. Siguro para talang to help me relax din talaga. And then, yun, tuwing makakaramdam ako ng mga ganong, mga parang nagkakaroon ako ng kinakabahan ka bigla, yun, you have to pause for a while, take a deep breath, yan, and then, just, mag-isip ka ng mga happy thoughts, think positive, na parang ako lagi kong iniisip ng talaga, normal to, nung mga panahon bago pa lang ako, kasi, syempre, bago pa lang ako, at saka iniisip ko lagi na, kung nakaya ng mga kasama ko, makakaya ko rin to, kung malalampasan ko rin to, yun yung laging thought na, laging nasa isip ko talaga. And then, syempre, talaga guys, prayer do really works talaga guys. Kailangan mo magdasal, humingi ng guidance. So, yun. And another thing din talagang para maiwasan yung ganung anxiety na yan, kailangan mo maging prepared pag pumasok ka pag pumunta ka ng work mo. Kumbaga, yung mga mag-review ka ng mga cases, especially kung pangalawang araw mo na, or pangatlong araw mo na sa work mo. So pag-aralan mo yung mga cases na na-handle mo before, para at least pag na-handle mo siya ulit or na-encounter mo siya ulit, mas alam mo na yung management na gagawin mo, mga interventions, parang ganun. So hindi ka na masyadong mangangarag. And of course, laging ask for help guys, kasi hindi mo naman kaya yan laging mag-isa. Kailangan mo ng tulong, especially kung bago ka pa lang dito. Parang you're still trying to figure out how to manage yourself, how to manage yourself
sa 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 unit mo. So kailangan mo talaga ng tulong. Minsan, ako personally, talagang kahit na sabihin magmukha na akong tanga sa kanila that time, yung bago pa lang ako, okay lang sa akin, walang kaso sa akin yan. Kasi, ang importante sa akin, yung safety ng pasyente ko. Kasi yun naman talaga, di ba? So, di balin na kung anong sabihin nila sa akin, kung mahina ako, kung yun ang isipin nila or impression nila sa akin. Bahala na. Basta ako, safety ng pasyente yung iniisip ko. So, kung hindi ka, when you're in doubt, or nag-second thought ka, don't do it, guys. Ask for help. Ask for for guidance or opinion ng mga kasama mo or ng mga colleague mo. So yun. Yun lang guys yung mai-share ko sa pre-shift anxiety personally. And alam ko lahat tayo pinagdadaanan to, kahit na gaano minsan, kahit gaano nakatagal pa yung experience mo, talagang nandiyan pa rin talaga, hindi mawawala siya kasi kumbaga kumbaga may advantage din yan kasi mas maigi na may ganun kang pakiramdam. At least aware ka. At least mas alam mo na kailangan mo mag-ingat sa mga ginagawa mo. Kasi kung sobrang lax ka naman, kung sobrang confident ka, mahirap din naman, di ba? So, yun. And, yun talaga, kailangan lang talaga alamin mo kung ano yung mga dapat mong gawin. Kasi mas kilala mo naman yung sarili mo. So, kailangan mong pag-aralan talaga yun. Yun nga sabi ko, hindi naman siya overnight Kumbaga, it's a process talaga. So, kailangan mong malaman kung kailangan mong intindihin or kumbaga alamin kung what works for you, kung ano ba yung mga nag-work sa mga bagay-bagay. At dun yun yung gawin mo. So, yun. And then, yun. Yun lang, guys. So, ano ba? Pakakwento ko. Updates, ayun guys, gusto ko lang i-share na maiba na tayo. So, yun lang na-share ko lang yung tungkol sa pre-shift anxiety na yan. Kasi nga, sobrang, yan din talaga yung pinagdaanan kong malala for like 6 months. Sobrang, ang hirap niya guys. Ang hirap talaga, sobrang hirap. Pero dumating ako sa point na parang nanawa na lang ba ako. Sabi ko, tigilan ko na itong kaka-overthink ko kasi ako rin naman may hirapan. Kasi parang, lagi akong overthink pero opposite naman yung mga nangyayari sa actual na pag nandun ako sa unit ko. So, parang sabi ko, at least, okay na rin yun. At least parang nape-prepare ako na kailangan kong mas ayusin yung trabaho ko. Parang ganun. So, yun. Yun. Yun nga pala. Gusto ko lang i-share na yun nga guys, parang 3 weeks ago or 4 weeks ago, yun nag-start na ako ng endorsement ko for California. So, I was planning to try din California soon. If that's a part of God's plan for me na mag-work sa Cali, why not? Just give it a try. And nag-process na rin kasi ako ng license endorsement ko kasi nga sabi nila baka kasi iba yung na naman yung requirements, so baka mahirapan ba. So at least ngayon anong kumbaga, kahit na sabihin hindi pa ako mag-work sa Kali, kumbaga meron na akong lisensya and renew lang ng renew, parang ganun. So at least hindi na ako mahirapan sa mga requirements. And hindi din ako nahirapan sa pag-process kasi valid pa yung CGFNS ko na documents ko. So yun na rin yung ginamit ko. Yun nga lang medyo mas magastos siya. Para sa katulad ko na medyo tamad tsaka wala akong pwedeng maasahan sa Pilipinas na mag-asikaso ng mga documents ko. So mas mabuti na lang magbayad ako. So parang all in all guys, ang binayaran ko is parang sa processing sa Breeze account, nagbayad din ako ng 700, parang almost 800 din. And then sa IDAS, sa may CGFNS ko na account, parang 275. Tapos so almost roughly mga more or less mga 1.3 USD. So yun. And mind nyo guys, dun sa mga hindi taga California guys na gusto mag-process ng endorsement nila ng license nila sa Cali, na wala sa Cali. Awan ko kasi dito sa Florida guys, anong nangyari? Kasi nga nagbayad din ako ng extra, kaya siya naging almost 800 kasi nagbayad ako ng extra for yung fingerprint card, pang card. Yun. Na parang din $49 din yun eh. Pero nung pinadala na sa akin yun after like 1 to 2 weeks ata yun, hindi ko rin siya nagamit dito sa Florida, dito sa may police station or police department dito sa Florida. Doon sa pinuntahan ko. Kasi hindi nila pwedeng gamitin yung ibang form, yung fingerprint form na yon, card.
kailangan yung sa kanila mismo yung gagamit nila. So basically nasayang lang yung $49 ko. I don't know kung sa ibang police department dito sa Florida kung ina-accept ba nila yun. Kasi ako nag-process ako dito sa sa DeLand Police Department. I don't know maybe sa Orlando siguro magagamit yung form. Pero yun lang, na-share ko lang na dun sa mga taga Florida na nandito sa Orange City na gusto mag-process ng kanilang yun nga license endorsement and kailangan ng fingerprint. Better wag na sigurong magbayad for a fingerprint card kasi sayang din yung $14 kasi hindi rin siya magagamit talaga kasi hindi talaga siya magagamit. So yun, parang it took me like siguro all in all siguro almost a month din. Tapos after yun okay na-approve na. So waiting na lang ako sa mail nila dun sa certificate na ibibigay nila sa akin. So yun guys, yun masaya kasi ang bilis din pala guys ng panahon, no? Parang almost more than a year na rin kami rito sa Florida. Ako sa Florida parang kumbaga ang bubunuin ko na lang sa kontrata ko is 1 and a half years na lang. So ang bilis. Sobrang nakakatuwa din, hindi mo namamalayan. And yun, nandun pa rin tayo sa adjustment period pa rin talaga. Hindi pa rin talaga totally masasabi na confident ako sa work. Pero at least ngayon mas gamay ko na yung flow. And mas nakakapag-interact na ako sa mga colleagues, sa mga pasyente, sa mga relatives. Na sobrang mahirap na talaga yung communication. Pero talagang wala kang choice. Kailangan mo talagang minsan natatawa na lang din ako kasi parang minsan alam mo 'tong mga pinagsasabi ko parang ako mismo hindi ko naiintindihan. Parang ganoon. So pero wala ganoon talaga kasi hindi naman tayo pinanganak na na talagang English spokening, di ba? So yun. And yun guys, I think that's all for now. Matagal din ako nakapag-upload kasi wala rin akong maisip na content. So yun, naisip ko lang to kasi wala akong magawa kasi nga prepared na ako kanina guys for naka-uniform na ako, na ako. Actually paalis na ako, papunta na ako sa kotse ko eh. Biglang nakita ko yung mga missed calls pala. Na dami na yun nga na for standby nga ako for tonight. So hopefully hindi na tayo matawagan tonight. Well, gusto ko sana matawagan para at siyempre sayang din, di ba? But then pag ganito kasi, pag nasimulan na ng ganito, parang nakakatamad na rin pumasok, diba? So, anyhow, hindi ko na alam kung anong gagawin ko tonight. Siguro, i-idlip ulit para kasi matawagan. So, yun guys. So, guys, gaya na lagi kong sinasabi sa inyo, if life challenges you, always find a ways to stay positive and be positive. Tough times are just temporary and that these too shall pass. So, Pinoy RN, soar high. We've got this, you've got this, guys. And guys, by the way, yun nga, nakakatuwa kasi nag-move na ngayon ulit yung visa bulletin. Nag-move ata ng 2 months. So, good luck and congratulations sa mga pasok na yung PD nila. And see you soon, guys. So, just expect the unexpected pag nandito na kayo and be prepared emotionally, financially, physically, psychologically. So, yun, kailangan mo maging matatag. Hindi madali ang mga first 6 months dito. I'm emotionally, physically, financially challenging siya. So, just be ready, guys. And kaya nyo yan, guys, kung kami nakaya namin na makapag-survive, mas kaya nyo yan, guys. So, kapit lang sa mga pangarap natin, guys. So, guys, for more nursing adventures and interesting stories, follow for more, guys. Bye-bye.